Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing, alalaong bagay ang kaniyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa templo ng mga Hudyo, ang mga pari lang ang makapapasok sa dakong banal, minsan sa kada araw, at ang punong pari lang ang makakapasok sa dakong kabanal-banalan, minsan lang kada taon. Ang naghiwalay sa dakong kabanal-banalan o Holy of Holies sa dakong banal ay isang makapal na tabing, a thick veil. Ngayon na nag-alay na si Jesus, napunit na ang tabing na ito. Makapapasok na tayo sa dakong kabanal-banalan. Wala na naghiwalay sa atin sa kabanalan. Accessible na ang kabanalan. Ang dakong kabanal-banalan ay ang langit. Dahil na nag-alay na si Jesus, nabuksan na ang langit sa atin. Napunit na ang tabing na naghiwalay sa atin sa Diyos. Noong pinunit ang laman ni Jesus. Nung sinibat ang kanyang tagiliran at lumabas ang kanyang dugo at tubig. Kaya ngayon, makalalapit na tayo sa Diyos na may malinis na budhi kasi nalinis na ng dugo ni Jesus ang ating mga kasalanan at nahugasan na tayo ng tubig sa binyag. Dahil sa pangyayaring ito, sana mapukaw na sa ating damdamin ang pag-ibig sa kapwa at paggawa ng kabutihan. Yan ang bunga ng pagpapatawad ng kasalanan. Hindi na tayo naging makasarili. Hinikayat ng manunulat ng liham sa mga Ebreyo na huwag dapat natin kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Ito'y ating pagsisimba. Sa mga pagtitipong ito, napapalakas ang ating loob sa ating paglapit kasi kay Jesus. At sa pagtitipong ito, napapahalagahan natin ang presensya ng bawat isa. Mahalaga talaga ang pagdadalo natin sa ating pagtitipon. Manghihina ang ating pananalig sa Diyos kung tayo hindi na magsimba. Kung inihiwalay natin ang isang kahoy na nag-aapoy
sa tumpok ng mga kahoy na ginagatong, dahan-dahan mamamatay ang apoy sa kahoy na naihiwalay. Ganyan ang nangyayari sa mga Kristiyano na hindi na sumasama sa ating pagpupulong, sa ating pagtitipon at hindi na nagsisimba. Dahan-dahan namamatay na ang init ng kanilang pananalig at pag-ibig sa Diyos. Yamang napunit na ang tabing na humihiwalay sa atin sa Diyos. Pumasok na tayo sa simbahan. Sa ating tuluyang pagsimba, aalab ang ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sa ating paglapit sa Diyos, umaalab ang pag-ibig natin sa kapwa at nabibigyan tayo ng kakayahang gumawa ng mabuti. Panginoong Diyos, patatagin mo ang aming pag-asa upang huwag kaming mag-alinlangan na maniwala sa mga pangako mo sa amin ng kaligtasan. Sana ang aming pagsimba at pakikiisa sa aming kapwa Kristiyano, sa aming mga pagpupulong ay magpatatag sa aming kalooban na mapalapit kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.